May nagsabi na ba sa'yo ng mahal kita dahil kailangan kita? Or kailangan kita dahil mahal kita? Sa palagay mo, alin ang mas masarap pakinggan? Yung una or pangalawa? Kung in a relationships ka or may plano ka na magkajowa, dapat alamin mo kung ang napasok mo or papasukin mong relasyon ay tunay or hindi. In other words, healthy or unhealthy love ba ito? Upang hindi ka mapasubo sa masalimuot na relasyon. Mahalagang alamin at kilalanin mo ng lubos ang taong mamahalin mo o samahan mo panghabang buhay upang wala kang pagsisihan. Tandaan, napakadaling pumasok sa isang relasyon ngunit mahirap lumabas o kumawala dito. Lalo na kung sobrang attached ka na or obsessed ang taong nakarelasyon mo. Ika nga sa kasabihan ng matatanda, ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin na pag napasok ka ay madali mo itong iluwa. Alam naman natin na ang love ay madaling malaman o maramdaman. Pero ang tanong, tunay ba o hindi? Healthy ba o unhealthy? Ika nga ng marami, ang love ay mahirap na masarap intindihin, exciting at nakakakilig. Pero ang tanong, pareho ba kayo ng nararamdaman na seryosohan? Baka hindi mo alam kung healthy pa ba o unhealthy na. Pag-usapan natin kung ano-ano ang mga pagkakaiba sa healthy at unhealthy love. Una, mainit or marubrob at matatag. Sa isang maayos at tunay na nagmamahalan, nandun ang init at excitement sa pagmamahal ng bawat isa. Kaya matatawag natin na healthy love ito. Kakaiba yung feeling sa isa't isa, masaya, laging may kilig at pareho na nag-a-adjust para sa kapakanan ng bawat isa. Hindi makasarili, punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa. Malakas ang tama sa isa't isa. Nandun din ang tiwala kasi nga alam at ramdam ng bawat isa na tunay at healthy ang love nila. Has a strong feelings of affection. Kaya matatawag natin itong mature at stable relationships. They grow fondness and relax deep affection. At syempre, kabaliktaran dito ang unhealthy love dahil nandun ang kawalan ng tiwala sa partner nila, lalo na kung ilang beses na silang niloloko or else gawain nila mismo. Magulo ang samahan, lagi nalang galit at walang gana sa isa't isa. Hindi sweet, mainit ang dugo sa isa't isa. Maiba pa nga ay on and off ang relasyon. Siyempre, hindi na masaya. Madalas nagsasama na lang para sa mga anak at dahil natatakot sila mag-isa. Kahit nahihirapan na, kapit pa rin dahil sa emotional attachment. Pangalawa, mapag-isa or may sariling mundo. Madalas sa unhealthy love ay hindi nagkakasundo kaya nawawala ang openness sa isa't isa. Bihira na lang mag-uusap. Walang heart to heart. Walang initiative to give effort for the happiness of partners. Walang greetings sa mga special events sa buhay o relasyon nila. Walang kalayaan to do the things or hilig na magpapasaya sa kanya. Hindi uso ang gift, nanlalamig na sa jowa or karelasyon. Kabaliktaran naman pag healthy love. Siyempre, bago gumawa ng desisyon ay tinatanong muna ang partner. Pinag-uusapan ang mga bagay-bagay, kumbaga bukas sa isa't isa. Kasama ka sa mga pangarap niya, laging nag-uusap at heart to heart pa. Gusto laging magkakasama. Ma-effort masyado para lang sumaya at kiligin ang jowa or asawa or karelasyon. Hindi nakakalimot bumati gaya ng anniversary, Valentine's Day at kung ano-ano pa. Suportado ng partner sa mga bagay na magpapasaya. Pangatlo, maalalahanin imbis puro selos. Sa healthy love ay hindi nawawala ang pag-aalala at syempre iba ang nag-aalala kaysa nagsiselos.
Upang hindi mag-aalala ang jowa ay nandun ang open communication. May initiative na sabihin kung saan pupunta at sino ang makakasama. Sa healthy love ay wala kang mararamdaman na insecurities at comfortable ka sa partner mo dahil alam mo at may assurance ka na mahal kang tunay kaya hindi ka lulukuhin. At alam ng bawat isa ang mga boundaries para mapanatili ang healthy relationships. Pero sa unhealthy relationships or love, kunyari nagsiselos yan dahil nag-aalala. Pero ang totoo, takot lang talaga na may gawin ng hindi maganda dahil alam niya at ramdam niya na hindi maganda ang kanilang pagsasama. Masyadong wild at magagalitin. Puro selos, hindi makatarungang pagsiselos, possessive, invading privacy, maraming bawal. Kahit sino pinagseselosan, kahit walang nakikitang dahilan. Mapang-akusa, kumbaga. Pang-apat, mapanukso, ngunit hindi mapangmaliit. Sa healthy love ay hindi nawawala ang biruan o tuksuhan dahil nga comfortable kayo sa isa't isa. Feeling secured ka dahil kilala ang isa't isa. Nandun ang tawanan na kayong dalawa lang ang nagkakaintindihan. Ngunit sa unhealthy love ay sobra-sobra na. Yung tipong below the belt ang biruan. Yung tipong may kasamang pangmamaliit, pang-iinsulto na aabot sa punto na mapapahiya ka sa mga taong nakakakita o nakakarinig. Wala siyang pake kung mapapahiya ka or masasaktan dahil sa jokes niya na wala sa lugar. Yung tipong kahit nakakahiyang pinakatago-tago mong sekreto na kayong dalawa lang ang nakakaalam ay sinishare niya sa iba upang matatawa lang sila. Kahit alam niya na ma-offend ka at masasaktan. Ang malala pa ay wala kang naririnig na sorry mula sa kanya. Sasabihan ka pang ikaw ang may mali dahil masyado kang sensitive at overacting kung makareact dahil biruan lang daw yun. O diba? Panglima, mapagbigay imbis kontrolin ka or mapagpaubaya. Ang healthy love ay mapagbigay or mapagpaubaya at hindi naghahangad ng kapalit. Binibigay ang oras, lakas, yaman at kung ano magpapasaya sa'yo. Lahat ng kailangan na magpapasaya sa jowa ay binibigay dahil mahal mo siya at lagi mong iniisip ang magpapasaya sa kanya. Inuuna mo pa nga ang kaligayahan niya kaysa sa'yo. Healthy love is selfless or hindi mapakasarili, while unhealthy love is not generous or hindi generosity dahil nagbibigay nga ito ngunit naghahangad ng kapalit. Gusto niyang kontrolin ka. Yung iba sasabihin pa, ibigay mo lahat ng gusto ko, gaya ng oras, lakas, yaman, dahil ginagawa ko rin yun sa'yo. Hindi yan healthy love, kundi manipulation. Or kinukontrol mo siya, dinidiktahan mo siya. Dapat hindi niya hinihingi iyon dahil mas masarap ang kusa na bigay kaysa napipilitan ang isang tao. Doon mo malalaman kung mahal ka niyang talaga kung ibigay niya iyon pabalik sa'yo nang hindi mo kinokontrol or minamanipulate ang isang tao. Ika nga, pangit ang hinog sa pilit. Pangit kasi yung sasabihin mo sa sarili mo na gagawin ko ito or ibigay ko ito upang bigyan niya rin ako or para suklian niya ako. Huwag mo siyang kontrolin, hayaan mo siyang ibalik ang pagmamahal at oras na nanggagaling sa puso niya at hindi galing sa kanyang utak. Ang unhealthy love ay para kang nakakulong or nakatali. Hindi ka basta-basta makaalis or makagawa ng desisyon dahil kinokontrol ka. Sunod-sunuran ka at laging iniimbestiga. Sasabihin pa sa'yo, kung talagang mahal mo ko, gagawin mo ito para sa akin. O diba? It's not healthy. It's unhealthy. Kasi kinokontrol mo siya. Dinidiktahan mo siya kung ano ang dapat gawin. Wala kang kalayaan magpasya. Pang-anim, walang paninindigan. Sa unhealthy love, malalaman agad lalo na kung ang taong karelasyon mo ay walang paninindigan, walang focus, hindi marunong tumupad sa pangako. Sabi nga na iba, walang bayag. Pabago-bago ang statement at feelings for you. Laging away, sigawan at mabibigat or masasakit na salita ang ibinabato sa isa't isa. Walang isang salita, in other words.
kakambal ng pagsisinungaling or pagkasinungaling. Hanggang mauwi sa hiwalayan at syempre ikaw naman si marupok na marupok pa sa haliging inaanay, todo paawa upang balikan. Huwag ganun. Pero kung nasa healthy love relationships ka, always honest sa'yo ang partner mo. Healthy love is honest and not manipulative. Thoughts and experience are sharing. They have mutual understanding. Nagkakaunawaan. Nagsusuportaan sa isa't isa. They have one goal. They get more closer. They are open and healthy communication. Alam natin na walang perfect relationships, pero nagtutulungan sila to conquer such problem. Sa healthy love, hindi ka kayang ibaliwaliwa or baliwalain. Ikaw ba? Nasa healthy or unhealthy relationships ka ba? Just comment down below. Tandaan, we deserve better, healthy love. Kaya mag-isip ka. Thank you and until next video.